Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Ngayong araw po, papatunayan po natin kung bakit bulaan si Kibuloy, Part 2. Sa Part 1, pinakita natin kung paano kinokondem o kinokondina ng Biblia ang lifestyle ni Kibuloy. Sinasabi rin dito na ang pagpapayaman gamit ang relihiyon ay isang ebidensya ng isang bulaang propeta na nakikita natin sa kanya. Hindi ko po ilalagay sa video na to yung mismong footage kung saan niya sinabi, pero ilalagay ko na lang po sa disclaimer sa baba. Kasi ayaw ko pong makopyright. Si Kibuloy ay kilala sa kanyang mga maling propesiya. Ano-ano ang mga propesiya na kanyang sinabi? Unang propesiya, si Eli Soriano ay mamamatay at ang mga miyembro niya na hindi aalis within 6 months ay madadamay sa ganoon ding kasalanan. Sinabi ito ni Kibuloy kasi binanatan siya ni Eli Soriano. Ito yung sinabi niya, lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months. Umalis kayo dyan. Dahil kung ano ang tatanggapin niya, yun din ang tatanggapin nyo. Quote unquote. Ano ang sakit ni Eli Soriano na makukuha daw niya ayon kay Kibuloy? He will be inflicted with deadly serious disease that he cannot overcome, and it will eat up his guts. What a sore punishment. Quote unquote. Una, i-check natin yung prophecy niya. May mga magdedepensa kay Kibuloy na sasabihin, wala naman sinabing mamamatay si Soriano within 6 months. Ang sabi niya, may 6 months ang mga members para umalis, kung hindi, madadamay sila. Sige, para fair, kunin natin both sides. Una, mamamatay si Soriano sa pamamagitan ng sakit sa tiyan at sigurado na makukuha rin ito ng mga miyembro niya within 6 months kung hindi sila aalis. Pangalawa, hindi mamamatay agad si Soriano, pero sigurado pa rin na makukuha ng mga miyembro niya yung sakit niya within 6 months kung hindi sila aalis. A. Kung yung sinasabi ni Kibuloy na 6 months ay mamamatay si Brother Eli, dapat namatay si Eli Soriano ng August 2005. At ang mga hindi umalis sa kanya ay magkakaroon ng katulad din na sakit. Nangyari po ba ito? Hindi po. Namatay si Brother Eli ng 2021 at hindi naman namatay yung mga nanatili sa kanya at hindi rin nagkaroon ng guts disease. B. Kung yung sinasabi ni Kibuloy na 6 months ay hindi kamatayan ni Brother Eli kundi magkakaroon ng guts disease ang mga miyembro niya na hindi aalis, dapat nagkaroon din ng guts disease yung mga members ni Eli Soriano noon ding after 6 months. Hindi rin naman po ito nangyari. Both sides kasi pareho lang ang sinabi ni Kibuloy patungkol sa mga miyembro ni Eli Soriano na mangyayari daw sa kanila kung hindi sila aalis after 6 months. Kaya mapa-pro or anti-Kibuloy ka, mali ang propesiya ni Kibuloy. Pangalawang propesiya. Ang mananalo daw na presidente noong 2010 ay si Gibo Teodoro. Ito ang statement ni Kibuloy sa kanyang meeting noon. Tonight, let it be known to all Filipinos that the Almighty Father has appointed the president for this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Quote unquote. Hindi po nanalo si Gibo Teodoro noong 2010 bagkus ay si Noynoy Aquino po. Kaya strike to na si Kibuloy. Kung meron po sa inyo na magpapakita po sa akin ng iba pang mga propesiya ni Kibuloy na hindi nangyari, I really appreciate that. Pakisend lang po sa akin ito at gagawan ko po ng content. Ano ba ang mga sinasabi ng Biblia sa mga propeta na nagkakamali ng propesiya? Pumunta tayo sa Deuteronomio chapter 18 verse 22. Pagka ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Ang daming false prophecies na sinabi ni Kibuloy at hindi ito nangyari. Ayon sa Deuteronomio chapter 18 verse 22, hindi daw galing sa Diyos yan. Kaya huwag nating katakutan. Marami kasi naniniwala na kapag pastor ay sa Diyos agad. Hindi po, may pastor na galing sa Diyos, may pastor na galing sa dyablo. Kaya huwag nating katakutan itong si Kibuloy ni masisindak sa kanyang mga pananakot at ipanalangin natin na mabuksan ang isip ng kanyang mga naluloko. Sa mga members ni Kibuloy, mas pakinggan niyo po ang Biblia at huwag ang tao. Marami pong lalabas ng bulaang propeta at marami silang madadaya. Tandaan po natin ang sinabi sa Mateo chapter 15 verse 14. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag, at kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Kitang-kita po natin si Kibuloy na gumagawa ng mga kabulaanan, kaya siya yung bulag na taga-akay. Kung ikaw ang inaakay ni Kibuloy, merong warning sa atin ang salita ng Diyos. Ano yon?
pareho kayong mahuhulog sa hukay.